katawan ay maraming mga parts. And that is the second identification or the second landscape na ibinigay ni John Stott kung ano ang meron ang Book of Ephesians. Thirdly, na makita natin not only that you have the new life at hindi lamang na ikaw ay nailagay sa new society, at ang pangatlo ay you have a new standard. And this new standard that God expects sa new society. And chief among the new standards ay ang pagkakaisa at ang kabanalan. And so this standard ay mayroong tayo makikitang dapat kitang-kita ang unity and purity. Now, take note of this. Christians are not only forgiven and saved people, but they are changed people. People who live to please and serve their Master and Heavenly Father. Hindi lamang sinasabi natin, ako'y anak ng Diyos ay tapos na. Ako'y kabilang sa pamilya ng Diyos at tapos na. Merong bago tayong sukatan. Meron tayong bagong pamumuhay. At ang bagong pamumuhay na ito ay makikita sa ating mga pagbabago. That we are a changed people. At ang tanging ating dahilan ng pamumuhay ay bigyan ng kaluguran ang ating Ama at ang ating Panginoong Hesukristo. And so we are being shaped and styled by the Word of God. At hindi tayo nahuhubog at nasusukat ng takbo ng kultura o ng kung ano yung fads o kung ano yung uso o kung ano yung fashion ng mundong ito. And fourthly, according to John Stott, ay makita natin that there is now a new relationship into which God brings believing men and women. Kaya we can summarize na itong new relationship na ito ay nakikita sa atin that we live harmoniously and happily saan? Sa tahanan, sa relasyon ng mag-asawa, kung ikaw ay nagtatrabaho, sa iyong work, maging sa iyong leisure, ay makikita rito ang mga bagay na karugtong ng bago nating pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Alam niyo, pati ang ating pag-asa, even our hopes and ambitions, the gospel of Christ comes to make everything new. Kaya kung sinasabi natin na tayo ay sumampalataya kay Kristo dahil sa mabuting balita, ito ang punto ng sinabi ni Apostle Paul na siya ay sumulat sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Well, ang point ba rito sa 2 Corinthians 5:17 ay character transformation na dulot ng biyaya ng Diyos sa kanyang ebanghelyo? Actually, ang sinasabi dito ni Apostle Paul, if you are in Christ, we are a new creation. Katunayan, kung tayo ay naging mga mananampalataya, dito na nagsisimula ang tinatawag nating pagbabago or cosmic transformation na sinimulan ng Panginoong Hesukristo nang siya ay nagkatawang tao, nang siya ay namatay, nang siya ay nabuhay na muli. At makikita natin, itong pagbabago natin ito, itong cosmic transformation na ito, ay nangyari, nasimulan, pero hindi pa ito kumpleto. It has begun in Christ, and all Christians share in that now transformation, but not yet completed transformation. Ito yung sinasabi lagi na madalas yung marinig, the now, but not yet motif. At ito ay nakasalalay sa fabric ng Diyos pagdating sa kanyang new covenant revelation sa atin, na
Totoo tayo yung mga anak ng Diyos, pero di pa natin ito lubos na nakikita. Pero isang araw ay magiging maliwanag tayo at masasabi nating sa harapan at mukhaan sa ating Panginoong Jesucristo na tayo ay Kanya. At mangyayari lamang itong bagay na ito at habang hinihintay natin ang pagbabalik na muli ng ating Panginoong Jesucristo. And this will be the final completion when Christ returns. At dito rin, may makita natin that meron ng inauguration ng bagong langit at ng bagong lupa. Now, itong sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, ang totoo, simula pa lamang sa Kabanatang 1, greetings pa lamang ito, ay meron na tayo makikitang doxology. Meron na tayo makikitang papuri at parangal sa Diyos. In fact, it is a soaring doxology. Tingnan lamang natin ang chapter 1, verses 1 to 14, ay naroon punong-puno ang kanyang pagpupuri at pagbibigay ng parangal sa Diyos. Ngayon, tayo ay nasa huling 2 talata at dito ay makikita natin ang yaman ng blessing ng iglesia at sinabi ni Apostle Paul sa verse 23 ng chapter 6, from God the Father and the Lord Jesus Christ. At dito sa huling 2 talata na ito ay meron tayo makikitang 4 most distinctive words na ginamit ni Pablo. Unang-una, peace. Ikalawa, love. Ikatlo, faith. At ang ikaapat ay ang grace. Balikan ko sa umpisa. Yung panimulaing pagbati ng Panginoon. At kadalasan ganito ang simulain lagi panimulain ng pagbati ni Pablo. Kadalasan ganito ang simulain ni Pablo sa kanyang mga sulat. Nang tinutukoy ko ay meron laging grace and peace. Importante ito sa tema ng Epeso sapagkat ang ipinapakita rito ay ang God's continuing work among His people. Hindi lamang minsan kumilos ang Diyos at pagkatapos binitawan na ng Diyos ang mundo at hinayaan na ng Diyos tumakbo ang mundo. Simula ng nilikha ng Diyos, ang mundong ito ay makikita na natin operative na ang naroon ng biyaya ng Diyos. In fact, bago pa nga likhain ng Diyos ang langit at lupa, ay naroon na ang biyaya ng Diyos. Pero using Paul's theology, ang salitang grace, biyaya, is one of the most important words. Totoo na mayroong mga writers sa New Testament, katulad ni Pedro, at ang sumulat ng Revelation, katulad ni Apostle John, na nagagamit itong greeting na ito ng biyaya ng Diyos. But there is no other writer that comes close to placing as much emphasis on grace. At yan ay walang iba, kundi si Apostol Pablo. At hindi aksidente, o hindi lamang ito ay literary style ni Pablo, kung bakit siya ay nagsisimula sa grace and peace, at nagtatapos din sa biyaya ng Diyos. Sabi ko, it is not by accident. Dahil ang emphasis dito ni Apostle Paul is that all of life is lived in the parameters of grace. Tayo yung mga mananampalataya, makita natin na ang buong buhay ng isang Kristiyano na tayo ay namumuhay at nababalutan tayo ng biyaya ng Diyos. Ang peace, marahil, ay hindi ganun kadalas na nagagamit ni Apostle Paul, but it has a foundational role sa kanyang sulat at sa kanyang theology. Because God alone is the one who conveys grace and peace, at gusto ni Pablo na hindi lamang maunawaan ng mga Kristiyano kung ano ang biyaya at kung ano ang kapayapaan, kundi maranasan ito. God our Father and the Lord Jesus Christ, magkasama. Ang Diyos na ating Ama at ang Panginoong Jesucristo. Bakit ito'y magkasama? Sinasabi ni Pablo
that together, ito ang pinanggalingan ng grace and peace. Right from the beginning, ito na ang nasa kaisipan ni Apostle Paul. Makikita natin na nandun ang kanyang tinatawag na theocentric o ng pagiging sentro sa Diyos, focusing on God's activity in Jesus Christ. Kaya walang ibang nais na idiin si Apostol Pablo patungkol dito. Ngayon, hindi isa ang Diyos Ama at ang Panginoong Kristo na katulad ng ginagawa ng mga Unitarian na ito ay pinag-iisa. Actually here, walang hesitation na nililink ni Apostle Paul si Jesus Christ sa Diyos. Pero meron itong maliwanag na pagkakaiba. Kapag nababanggit ang God the Father, ang nasa isipan ni Apostle Paul at ginagamit sa matandang tipan ay walang iba kundi ang Diyos. Ano naman ang Lord Jesus Christ? Ito ay tumutukoy kapag nababanggit ang Lord sa New Testament at sa Ephesians, ito ay tumutukoy kay Jesucristo. And by the way, kapag tumingin tayo sa Old Testament, sa reference ng Israel at sa Diyos ng Israel, ang titulo na tinatawag ay Panginoon. Sa matandang tipan, kapag nababanggit ang Panginoon, sa kaisipan ng mga Israelita, ito ay Diyos. Siya ay Diyos. Pagdating sa New Testament, ang appropriation nitong titulong ito ay kay Jesucristo. Tignan natin itong tatlong distinct words na ginamit ni Apostle Paul, peace, love, and grace. Pag nababanggit ang salitang kapayapaan, ano ba ang ibig sabihin nito? Well, it is the wholeness and richness of life that belongs to God's children. Ngayon, hindi pinangangako ni Apostol Pablo na kapag ikaw ay naging Kristiyano, ang buhay mo o buong buhay mo ay magiging mapayapa. At hindi rin natin ito mababasang ipinangako ng Panginoong Jesucristo na that you will live a peaceful life ng iyong buong buhay the moment that you become a Christian. Anong ibig sabihin nito? Unang-una ay ipinakikita ni Apostol Pablo, ang buhay ng isang Kristiyano sa mundong ito ay maraming pagsubok. Di ba sinabi ni Jesus, "Blessed are those when you are being persecuted in my name." So as Christians, kasama ang persecution sa buhay natin. Yan ba ay mapayapa? Hindi mapayapa kapag ikaw ay nauusig. At nung sinabi ni Jesus na ibinibigay ko sa inyo ang kapayapaan, at sinabi ni Jesus, hindi kapayapaan na katulad ng kapayapaan ng sanlibutan. Ano ang punto nito? Well, sabi ko nga kanina, it is not a trouble-free Christian life. Habang tayo ay nasa mundong ito, ano itong peace na ito? It is a life overflowing with the rich sense of God's presence, a life of well-being that the darkest of life's circumstances cannot annul. Na kahit na sobra ng dami ng ating problema at dilim ng ating tinatahak, naroon pa rin ang kapayapaan ng Diyos sa ating puso't at isipan na hindi ito kayang gapiin ng anumang kadiliman at bigat ng buhay. And that is peace. Ito yung sinabi ni Apostle Paul sa chapter 6, verse 23. Peace to the brethren. And what about love? Love with faith. Ito nakapagbigay sa atin ng pag-asa. Dahil sa verse 23, peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Itong pag-ibig na ito na tinutukoy ni Apostle Paul sa mga Christians is the undying commitment to be our God. Naunawaan ba natin ito, mga kapatid? Now, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak kailanman
ay hindi mawawala. Ito ang tinutukoy natin na fountainhead mismo talaga ng biyaya. Ito yung bukal ng gospel na siyang nagligtas sa atin mula kadiliman at kamatayan sa kuko at kapangyarihan ni Satanas at tayo ay inilipat sa liwanag at buhay at kalayaan ng mga anak ng Diyos. Ito ang sinasabi ni Apostle Paul sa verse 23. Love from God, the Father, and the Lord Jesus Christ. Ngunit idinugtong din ni Pablo ang pananampalataya, faith, peace to the brethren, and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Love with faith. Perhaps, ang nais ni Pablo rito ay tayo ay i-remind, at dito sa sulat na ito ay i-remind ni Apostle Paul ang mga Ephesian believers ng ating pananampalataya kay Kristo. At ano ba ang pananampalataya natin kay Kristo? Pagtitiwala natin sa ating Panginoon. At kapag sinabing pagtitiwala, it is the self-renouncing trust in Jesus Christ. If you want to follow me, ano sabi ni Jesus? Pick up your cross, deny yourself. Pick up your cross and follow me. And verse 24, the word grace, kung meron siguro ma-define kung ano ang relihiyong Kristyanismo. Ano yung biblical Christianity na definition natin kung tatawagin ano ang Christian religion. If there is a single word na magpapaliwanag dito, ay walang iba kundi ang biyaya ng Diyos. Grace is God's undeserved kindness and mercy to judgment-deserving sinners. Na dapat na tayo ay nasa ilalim ng puot at parusa ng Diyos. Kaya nga kapag inaawit natin ang mga patungkol sa biyaya, masasabi natin that the gospel of Christ is the gospel of amazing grace. Ay hindi lamang dahil magandang tono ang amazing grace, kundi maunawaan natin ang biyaya ng Diyos. It was God's grace that elected us. Paano tayo pinili ng Diyos? Sa biyaya ng Diyos. Bakit tayo pinili ng Diyos? Sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ito ay sa biyaya ng Diyos. And so God's grace ay masasabi natin na naging dahilan bakit tayo hinirang. Alam niyo bakit naisulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay? It's God's grace. Paano tayo natagpuan o paano natin natagpuan ng Panginoong Diyos? Kung minsan sinasabi natin natagpuan ko ang Diyos, actually, ayan ay biyaya ng Diyos. At kapag dinidefine natin ang biyaya ng Diyos, a simple definition is God's undeserved kindness and mercy to us, to sinners. At paano tayo makapagpapatuloy hanggang wakas? Sa biyaya ng Diyos. But while God's grace is glorious and free, it is not cheap. Akala natin dahil ito ay unmerited favor o libre, ito ay walang halaga. Kaya nandun sa final verse ni Apostle Paul, grace be with all those who love God or who love Lord Jesus Christ in sincerity. Sa ESV, pagka binasa natin ito, love incorruptible. Mukhang mas malinaw siguro kapag naintindihan natin yung insincerity. Na pagmamahal natin ng taos-puso na may buong pagmamahal. Kapag ka ang isang tao ay nakaranas ng
totoong biyaya ng Diyos. At siya ay naligtas ng libre dahil sa biyaya ng Diyos. Kung ito'y maging maliwanag sa Kanya, it will show itself in love to the Savior. Ito'y uri ng pag-ibig na walang katapusang pasasalamat. It is an unceasing gratitude for blessing us with every spiritual blessings. Kung nahinto na ang ating pasasalamat sa Diyos, ang bawat nagkaroon tayo ng panandaliang paghinto, balikan natin itong biyaya ng Diyos na ito. Tingnan ninyo ang ating takbo ng buhay. Once we were dead in trespasses and sins. Na dati tayo ay karapat-dapat at tumanggap ng galit ng Diyos. Ngunit sa kanyang biyaya, tayo ay kanyang niligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Once, we were in darkness. Namumuhay tayo pero hindi natin makita ang tamang daan para lagi tayong nangangapa. Napansin ba ninyo ang buhay ng mga unbelievers? Napansin ba ninyo ang mga buhay ng walang Diyos sa buhay nila? Nangangapa sila. Trial and error. Kung ano ang kanilang naisin. Naalala ko yan sa buhay namin at sa buhay ng aking ama na talagang siya'y naghahanap ng totoong spiritualidad hanggang sa nauwi kami kay Johnny Midnight. Alam niyo ba yun? Yung sa radyo. Yung may tubig. Toning ba? Tawag ng toning. Gusto ng tatay ko na talagang magkaroon man lang siya ng mahawakan man lang niya mga bagay na spiritual. At ako yung parang kontrabida sa buhay niya. Paano nating mahawakan ang kalangitan? Yung tono pa lang nung kanya, nakakatakot. Tumatayo balahibo ko. Nasaan yung kapayapaan doon? Pero ang dami rin nagpapatotoo. Nakita ninyo, once we were in darkness, kaya ang isang tao na walang Diyos, kung ano-ano ang kanyang pinapasok, na magkaroon lamang ng a sense of spiritual experience to the unknown. Pero nung tayo ay kinahabagan ng Diyos, kay Kristo, naliwanagan tayo. At nakita natin na ngayon ang tawag sa atin ay God's own dear children. Kaya, maagang tanong sa atin, meron ba talaga tayong sinseridad ng pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo? Dahil ang pinakatughatog, ang masasabi nating direksyon at kapayapaan, ay ang tugon ng ating puso ng pagmamahal natin sa Kanya. Paano natin natutugon ito? Dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin at ngayon, tayo nagmamahal sa Kanya. And this was the great truth the Lord Jesus Christ impressed sa Kanyang mga apostol. Naalala niyo si Pedro, nung Kanyang ikinahiya at Kanyang itinatwa ang Panginoong Hesukristo. Nakita niyo kung paano na-rehabilitate si Pedro sa Panginoong Yesus nung si Jesus ay nabuhay na muli. 3 beses, di ba? Tinanong ni Jesus si Pedro, mahal mo ba ako, Pedro? 3 times. 3 beses. Marahil, ang isang mensahe dito ay ang dahilan kung bakit nanaig ang takot kay Pedro at naitatwa niya ng 3 beses ang kanyang Panginoon is a failure of love.
Kaya mapapansin natin, importante kapag tayo ay nag-share ng gospel, hindi minamadali na patanggapin sa Panginoon. Alam niyo, nung ako ay under ng Campus Crusade for Christ. Merong 4 spiritual laws. At meron kami listahan, paramihan ang napatanggap sa Panginoon. Mas marami, para bang mas malapit ka sa Diyos. Pero gaano man karami yung napatanggap mo sa Panginoon ay hindi mo makita sa church. Pag i-follow up mo, ang daming dahilan kung bakit hindi dumadalo sa church. Kaya napaka-importante na para masabi natin ikaw ay totoong Kristiyano, na maliwanag na maituro natin kung sino si Jesucristo. The person and the work of Christ. Kaya kapag tayo ay nanlalamig, when we struggle to obey God's word, alam natin to. Apektado ang ating damdamin. Para mabuhay at bumalik tayo sa unang pag-ibig natin, ay balikan natin ang biyaya ng Diyos. Ang pag-ibig niya sa atin. Itong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Si John Owen sa kanyang works ay merong ganitong sinabi, an English Puritan na si John Owen. Let us live in the constant contemplation of the glory of Christ, and virtue will proceed from Him to repair all our decays, to renew a right spirit within us, and to cause us to abound in all duties of obedience. Itong nagagawa ayon kay John Owen, na magkaroon tayo ng pagbubulay-bulay ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. Ang magiging bunga nito sa atin ay mapapalakas ang ating spirito. At dahil dito, ay muli tayong kikilos at gagawa ng pagsunod sa Kanya. At ayon kay Owen, sabi niya, when the mind is filled with thoughts of Christ and His glory, when the soul thereon cleaves unto Him with intense affections, they will cast out or not give admittance unto those causes of spiritual weakness and indisposition. And nothing will so much excite and encourage our souls hereunto as a constant view of Christ and His glory. Hindi ba natural sa mga nanlalamig na nag-a-absent sa araw ng Panginoon? Pero yun ang kailangan ng mga nanlalamig. Tama ba? Kung ano yung inilagay at binigay sa atin ng Panginoon para pag-initin ang ating damdamin, yan ay ibinigay sa atin ng Lord's Day upang to excite us once again, buhayin muli ang natutulog o inaantok o nanlalamig na ating damdamin sa Diyos. Kaya ano sinabi ni Apostle Paul? We are not ashamed to preach Christ. At kapag ka sinasabi ni Apostle Paul, we preach Christ crucified. Kaya nga, yung first 3 chapters ng Ephesus, chapter 1, chapter 2, chapter 3, alam ba ninyo kung anong nakikita natin dito? Apostle Paul expounded the glory and grace of Christ. At pagkatapos, dito na sinimula ni Apostle Paul to walk worthy of the calling with which they were called.
Nang sinulat ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Efeso, tandaan natin na sila ay nasa ilalim ng mighty Roman Empire. Nung sinulat ito ni Apostol Pablo, alam ba niyo, 200 years pa, 200 taon pa, na sila ay makakaranas ng persecution ng Roman Empire. Ang Christianity noon ay maaring matawag nating isang illegal na relihiyon. For 200 more years na sila'y makakaranas ng great hardships and periodic waves of persecution. Alam na natin to dahil tumitingin na tayo sa natapos na kasaysayan. Pero nung tinanggap nila ang sulat ni Pablo, hindi pa nila alam na ganun katagal ang magiging hardships ng mga mananampalataya. Ito ang kanilang kinalalagyan na lugar. Kaya nga, para kay Pablo, dalawa ang inyong mundo. Kayo ay nasa physical na mundo dito sa region ng Ephesus, but you are also in Christ. Marahil, ang tawag sa inyo ay mga Ephesians, yun ang inyong nasyonalidad. But it also defines you that you are Christians, that you are in Christ, na kayo'y mananampalataya ni Kristo. At sinasabi ni Apostle Paul dito na ang power field, ang sphere of influence ninyong mga mananampalataya ay hindi ang mighty Roman Empire, kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang Holy Spirit, ang siyang huhubog ng inyong values, ng inyong character, at magagampanan ng kalooban ng Diyos. Kung tayo mga Kristiyano at dito sa sulat ni Apostol Pablo, maaaring ang ibang mga tao ay namumuhay sa lokalidad ng Ephesus. Pero dito sinasabi ni Apostle Paul, Christians, you ought to live in Christ. Nakita niyo, nandun yung geographical location na kayo ay mga taga-Epeso. Ngunit nandoon din ang kanyang diin that you are first and foremost, not Ephesians, but in Christ. At nung sinusulat ito ni Pablo, ang pagiging isang Kristiyano is not an attractive identification or maaring matawag nating a nice avenue to follow. Mahirap na ikaw ay ma-identify na Kristiyano. Pero sa sulat ni Apostol Pablo dito, ay kanyang muling sinasariwa na tayong mga Kristiyano ay dapat mamuhay kay Kristo. At kapag sinasabi natin to live in Christ, ang ibig sabihin nito that we are determined by Christ. Christ shapes who we are. And if you are a Christian, at you are conscious that you are a Christian, and yet your life is otherwise, o iba ang iyong ipinapakitang pamumuhay, perhaps, hindi ka nakaranas o nakaka-eksperyensya nitong tinutukoy ni Pablo na biyaya ng Diyos. At ito ang theology ni Apostle Paul sa Ephesians na ito. Tanungin ko kayo at kasama ako sa bagay na ito. Kung sinasabi nating God is active, anong ginagawa natin?
Napansin ba ninyo sa sulat ni Pablo, simula pa lamang ay kanya nang sinasabi that God is actively setting a people apart for Himself. Bago pa nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ay meron na siyang inihiwalay na mga tao. Meron na siyang mga pinili na mga tao. At itong mga pinili niyang ito ay naisulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Umpisa pa lamang. Hindi pa nakakasala si Adan at si Eva, ay meron na siyang mga hinirang. At naroon na makita natin ang pagkilos ng Diyos. In other words, grace, salvation, human responsibility, pati ang ating ethics, pati ang ating behavior are in view of a Christian's lifestyle. Kung minsan ang akala natin ay oo, sa Old Testament ay actively kumikilos ang Diyos hanggang sa dumating sa New Testament, hanggang sa sinugo ng Ama ang kanyang anak at ang anak ay nagkatawan tao. Pero ngayon ay tila hindi na kumikilos ang Diyos. Maaaring ganito ang pananaw. If God worked in the first century and even prior to the first century, mukhang ngayon tahimik o passive ang Diyos. Kung kaya't pati ang ating pag-ibig at damdamin at pagpapasakop sa Diyos ay apektado. We also believe na maging sa panahon natin ngayon, God is active. Kung ganito ang lagi mailalagay sa ating isipan at puso, meron itong maganda at malusog na tugon sa Diyos. It would be a healthy response to God. Pero may babala na wag tayong magkaroon ng simplistic interpretation and application of biblical text that God is active all the time. Dahil pag tinignan natin ang banal na kasulatan, meron tayong makikita sa buhay ng mga tao na nasa Old Testament na tila hindi tumutugon ang Diyos. Matandaan niyo si Job, na nakaranas ng matinding pagsubok sa kanyang buhay. Nawala ng kanyang kalakal, nawala ng kanyang kayamanan, namatay ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng karamdaman mula ulo hanggang talampakan. At kapag ganito ang nararanasan natin, marahil sabihin natin, nasaan ang Diyos? Meron bang Diyos? Tingnan natin si Habakkuk. Kitang-kita niya sa kanyang mga mata, ang bayan mo, ang sinabi mong chosen nation, ay ngayon ay hirap na hirap at nilulusob na mga makamundong manunugod na walang Diyos. Nasaan ang Diyos? Pag tinignan natin ang Book of Psalms, ilan ang nababasa natin sa Book of Psalms na hinaing na tumatawag at humihiyaw at umiiyak sa Diyos. Now, if God is active, bakit ganito ang buhay natin? It seems that God appears inactive. We have to interpret the scriptures from cover to cover, hindi lamang ng isang talata. Kanina pinag-uusapan namin sa lunch break yung mga kulto at mga false wrong doctrine na mapapansin natin, ang mga false religion, gumagamit din sila ng talata ng Biblia. Baluktot nga lang. Para tawagin nila ang kanilang religion na Christian religion, kinakailangan meron silang Bible na hawak at tinuturo. Baluktot nga lang. Pero may text. Hindi porket gumagamit ng scriptural text, ay atin nang sabihin, malamang tama sila. Dahil Bible din ang kanilang ginagamit sa pagtuturo.
Ang point ko rito is that bantayan natin itong mga tinatawag nating simplistic definition or simplistic and application ng biblical text na para masabi natin ito ang kahulugan. Halimbawa, ang isang malaking reliyon sa ating bansa, ituturo nila sa Old Testament, ang Diyos ay hindi tao. O nakita nyo na? Hindi Diyos si Kristo. Dahil si Kristo ay Diyos. Kailanman ang Diyos ay hindi maaring maging tao. Si Kristo ay tao. Text should be applied within the frame of entire scriptures. Dahil kung hindi natin makukuha ang buong buod ng sinasabi ng banal na kasulatan from Genesis to Revelation, ay maaring maabuso natin ang mga individual passages. Pero ano ang sinasabi ni Apostle Paul dito sa huling 2 talata? Peace to the brethren and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. At pagkatapos, grace be with all those who love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Ang punto ni Pablo, God is active all the time, even in dark providence. At kung parang tayo ay tumatahak at di natin makitang maliwanag ang ating tinatahak, God still active. Ang katapos-tapusan ng aklat o sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso ay pinapakita niya ang kindness ng Diyos, ang mercy ng Diyos. Naroong ito ay umiikot sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso. At ito ay makakatulong ng malaki to provide the encouragement and hope that would enable the church to stand. At sabi ko nga, 200 taon pa na sila ay makakaranas ng pag-uusig at paghihirap dahil sila ay mga Kristiyano. And yet, itong sulat na ito ay nagbibigay ng pag-asa sa mga Kristiyanong ito. It would enable the church to stand and having done all, remain standing. Purihin ang Diyos. Manalangin tayo. Aming Diyos, salamat po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Hindi nila alam na ang kanilang pagdurusa at persecutions dahil sila ay identified ng mga Kristiyano ay hahaba pa ng 200 taon. Ngunit naroon ang sulat ni Pablo upang sila'y maging matatag. Kung gaano kahalaga ang armor ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Na kahit na sila ay nasa region ng Ephesus, dahil sila ay mga anak ng Diyos, sila ay na kay Kristo. Sila ang magsisilbing liwanag at asin ng lugar na iyon. Napakalayo ng aming karanasan at kultura ng bansang ito kung ikukumpara sa kultura ng Epeso ng panahong sinulat ito ni Pablo. Hindi kami inuusig dahil kami mga Kristiyano. Hindi kami inuusig dahil kami mga Reformed Baptist. Malaya na nagagawa namin ang ganitong pagtitipon sa ngalan ng Panginoon.
Hindi kami nauusig kapag kami nagbibigay ng mga tracts at nagbabahagi ng mabuting balita saan man nadako na ito'y mangyari. Naway matuto kami na hanggat ganito ang aming kalagayan, ay huwag po namin kayong ikahiya. At kung mangyari, at kung inyong loobin, na ang bansang Pilipinas ay makaranas ng pag-uusig sa mga mananampalataya ng Panginoong Hesus, muli naming balikan ang kadakilaan niyo, Panginoon, at ang biyaya na siyang simula at hanggang katapusan ang siyang bumabalot sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Amen.